natin. So, ang supports and resistances po, ito ay mga areas sa charts kung saan mostly tumalbog dati yung presyo dyan. No, tumalbog yung presyo dyan dati at next time na bumalik yung presyo po dyan, pwede po siyang tumalbog ulit. So, yun po yung concept ng ating supports at resistances. Ang ating mga supports po ay nandyan sa baba, tapos sa mga resistances naman po natin, nandun naman po sa may taas. Okay? So, ang support po, ito po ay isang potential area kung saan pag bumaba po ang presyo, pwede siyang tumalbog po doon, tapos pwedeng umakyat. Binibigyan po tayo ng opportunity na bumili kapag ganun po yung scenario. Ngayon, yung resistance naman po, same lang yung idea pero baliktad lang. Kumbaga, ito ay isang area na kung saan pwedeng umakyat yung presyo, tapos pwede siya pong tumalbog pababa, giving us an opportunity to sell. Okay? So, yun po yung ating supports and resistances. Ngayon, marami pong paraan para maghanap ng mga supports and resistances sa market, pero ito po yung, again, personal na ginagamit ko po, no, para maghanap ng ating mga levels sa charts. Okay, so ngayon, silipin lang natin kung paano ba step by step, no, na maghanap ng ating supports and resistances. So, number 1, ang kailangan po natin is hanapin nyo po yung mga malalaking swing sa market. Kasi kung mapapansin nyo ang charts, hindi naman po yan isang diretso kumikilos. No? Umaakyat po yan, bumababa, umaakyat, bumababa. At pag ginawa niya po yun, meron po tayong swings na nakikreate po sa market. Swings na nagagawa sa market. At yung mga swings po na yun po yung mga potential supports at resistances natin. Ngayon, pag naka-identify na tayo ng major swing sa market, saka na tayo mag-move sa step 2. Okay? Kapag nahihirapan po tayo maghanap ng swing sa market, ang suggestion ko po sa inyo ay gamitin nyo po yung zigzag indicator. Built-in indicator po yan sa MetaTrader platform. Meron sa MetaTrader 4 at 5 at libre lang yan. No? Ang ginagawa lang po niyan ay ina-identify nyo po yung mga swing sa market. Okay? So, step 2. Pag nahanap nyo na po yung swing, ang kailangan nyo lang gawin ay puntahan nyo yung pinakadulong kandila doon sa swing na yun. Hanapin nyo yung pinakadulong kandila. Tapos, silipin nyo po kung mahaba ba yung wick nung candlestick na yun, mahaba ba yung shadow niya. Ibig sabihin yung tusok. No? Kung resistance yan, dapat ang tinitingnan nyo po yung tusok sa taas. Kung yung support yan, ang dapat tinitingnan nyo yung tusok sa baba. Okay? Kung mahaba yung tusok nila, yan po yung buong area na yan ang magiging support o resistance po natin. Kaya dito sa example natin na yan, makikita nyo na yung pinakadulong candlestick natin, medyo mahaba yung tusok at nag-draw po tayo ng rectangle at yung buong area na yan, yan po yung ating magiging resistance. Ibig sabihin, gusto po natin pumunta yung presyo dyan sa area na yan bago po tayo mag-sell. Okay? So, kung makikita nyo po, medyo nag-zoom out lang tayo ng konti. Yan po yung bigger picture. Meron po tayong malaking swing dyan po sa may ilalim at kumbaga, medyo mataba-tabang support po yan. Tapos yung nasa taas po, nandyan po yung resistance. Ngayon, meron tayong mga maliliit na swing na nakita din. O, kita nyo, lalaki kasi ng mga unang swing natin. Tapos yung dalawang sumunod, yung medyo dark green yung color po, hindi po masyadong maganda yung swing, no? Medyo maliit. Kapag ganyan po, hindi po ganun ka-reliable yan. Mas maganda yung mga malalaking swing sa market. Okay? So, tandaan nyo, kapag mas malaki yung swing, mas reliable yun, mas matibay yung supports and resistances mo. Kapag mas maliliit yung swings, madaling mabasag yan. Okay? So, kung makikita nyo dito sa same example na yan, yung mga maliliit na swing, madali po siyang nabasag. Pero yung malaking swing na tinignan natin kanina, yung malaking resistance, kitang-kita, nirespeto ng market at tuluyan naman pong bumaba yung market mula doon sa movement po na yan. Okay? Ayan. So, dito po makikita natin, no? Yan yung resistance na ginawa po natin before. Tapos, umakyat po yung market. And then, tuloy-tuloy po siyang bumaba dyan. Okay? So, yan. Moving forward, no? Isang magandang tandaan din po natin na kapag mas mataas yung time frame, mas reliable din po yung supports at resistances natin. Ibig sabihin, kapag nag-drop po tayo ng supports and resistances sa D1 chart or H4 chart, matitibay po yung mga makukuha yung levels. Kumbaga, mas madalas siyang nire-respeto ng market. Pero pag nag-drop po tayo ng mga supports and resistances sa mas mabababang time frame, kagaya ng H1, M15, M5, lalo pag nasa M1 charts kayo, talagang madaling mabasag yun. Hindi sila ganun ka-reliable. Okay? So, sana dun tayo sa mas mataas na time frame, maghanap ng supports at resistances. Okay?
So, kung makikita nyo, yan, dito sa pound against the dollar, no, yung H4, meron tayong mga swings. Kitang-kita yung ating supports at resistances po dyan. No, ayan po yung ating resistance at ito yung support. Malinaw na malinaw po na kinuha niya ng napakalinis yung ating levels na yan. Meron tayong opportunity mag-sell dito at opportunity po mag-buy dito sa may ilalim. Okay? Pero, kung i-compare natin yan sa M50, nag-draw din tayo ng mga supports and resistances doon, hindi po ganun katibay at kita nyo, binutas lang yung ating mga supports at resistances. Tingnan natin ngayon sa charts, no, kung saan ba tayo makakita ng mga supports and resistances. Subukan natin hanapin manually. No? So, silipin po natin yung ating charts ngayon. Ayan. So, ito po yung ating charts dyan. At linisin lang natin ng konti yung ating charts. So, kung gusto nyo po ng zigzag indicator, dito nyo po makikita yan. Insert, indicators, custom. Tapos punta po kayo dito sa may pinakababa. Makikita nyo po yung ating zigzag indicator. Okay. So, ito po yung ating charts ng Euro-USD. At simpleng-simple lang naman po yung kailangan natin gawin dito. Hanapin po natin yung mga malalaking swing sa market. So, makikita nyo po, meron ditong malaking swing sa taas, no? Meron ditong swing sa ilalim, swing dito sa taas, no? Swing ulit dito sa ilalim, no? So, since nandito na po yung ating presyo ngayon, ang pinakamalapit na swing sa ilalim ay nandito po. So, ito po ngayon ang ating support, no? Medyo malaki-laki kasi mahaba yung wick niya eh. Ito naman po ang ating resistance. Ito yung pinaka-recent swing naman po sa taas. Ayan ang ating resistance. Okay? So, medyo maganda yung ating resistance pero yung support medyo makapal. Kung gusto nyo po bawasan yan, simple lang po. Baba lang kayo to a lower time frame. Kanwari ito, tingin tayo sa H1. Silipin nyo po yung same area. At kung makikita nyo, mas maliit na po yung pwede nating gamiting support dyan. Ito na po yung mas maliit na wick. No? So, kung balik tayo sa D1 charts, ito po yung itsura ng ating support ngayon. Mas manipis na siya. So, ngayon po, sa Euro-USD, ideally, dito na po tayo maghahanap ng opportunity to sell. Pumapasok na po yung presyo dito sa ating area, no, ng ating resistance. So, dyan sa loob, dyan na tayo maghahanap ng opportunity mag-sell. Dito po papasok yung natutunan natin dun sa unang video ng mga candlesticks po. At sana yung mga candlesticks bearish bago tayo pumasok. Okay? Ngayon, ito hindi pa natin na-discuss. Paano kapag nabasag yung ating support or resistance? Kunwari, lumagpas yung presyo dito. Binutas niya lang po yung ating resistance. Ano po mangyayari dyan? Kapag nabasag po ang resistance, ito po ay nagiging support. So, pag nabasag ang resistance, it turns into a support. Kapag nabasag ang support, nagiging resistance po. So, kunwari ito, nabasag po yung resistance, ang mangyari po dyan, next time na bumalik yung presyo pababa, yung dati mong resistance ay pwede na ngayon maging support. Meaning, dyan tayo pwede maghanap ng opportunity para bumili. Okay? So, pag nabasag yung resistance, pwede yan maging support. Kapag nabasag ulit to, tanggalin mo na yan. Maghanap na lang ulit tayo ng bago. Okay? Dito din po sa baba, kanwari, ito po yung ating support. Kapag biglang bumagsak yung presyo at binasag po yan, ang mangyari po, yung dati nating support, magiging resistance na po. Pwedeng umakyat yung presyo dyan. At dyan tayo maghahanap ngayon ng bagong opportunity na mag-sell para makasabay sa market pababa. Okay? So, yan po ang ating supports and resistances. At sana, hindi na po tayo bara-bara papasok sa market ngayon. Okay? Meron na tayo